Yan, magandang araw sa ating mga kababayan. Kamusta kayo? So, kamusta ang mga Duterte Diehard supporters dyan na mga umaaligid-aligid sa ating FB at saka sa YouTube? So, ang pag-usapan natin ay kung hanggang saan pa dinala ng narrative nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mahina na nilalang. Kasi palaging sinasabi ng mga Duterte Diehard supporters as a critic of the President na mahina daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero nais ko lang sabihin paano siya naging mahina. Under his administration, yung mga alingangang mga supporter ng mga Duterte, hindi lang mga alingangang mga supporter ni Duterte, Digong, kundi pati na rin si Digong talaga. Actually, na biktima ang mga Duterte diehard supporters ng kanilang sariling ilusyon. So una-una, nais ko lang pong i-remind sa inyo na under Marcos administration, nahulog po sa kamay ng ICC at Interpol si Rodrigo Roa Duterte. Yung inakusahang nag-commit ng crime against humanity. Kaya nga kahit na anumang plea o ng motion or request or prayer ng mga abogado ni Rodrigo Duterte sa dahig, palpak pa rin. Hindi po kinatigan ng korte ng International Criminal Court. So kaya, mapurnada yung kanilang signature campaign na Tay kami naman. Natalo ng Tay, dyan ka na lang. So, in short, nahuli si Rodrigo Duterte ng Interpol at dinala po sa ICC. So, pangalawang basihan na palpak ang kanilang naratibo na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mahina. Si Kibuloy, under Marcos administration, nahuli, nakulong. Dahil po sa kanyang mga nagawang kasalanan sa mga kababaihan ayon po sa akusa laban po sa kanya. Si Ramon Bong Revilla, ayun, nakaharap sa kaso at nakulong dahil po sa sangkot sa issue ng flood control. Si Teves, di ba, nahuli at naipabalik po dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng Interpol. Now, ito namang si Diskaya, nakulong dahil po sa pagkakasangkot niya naman ng flood control anomaly as a contractor na hindi lang namamayagpag, no, ngayon, kundi namayagpag talaga panahon pa ni Rodrigo Roa Duterte. Tinuloy under Marcos administration. Kaya lang, mabuti ang ating mahal na presidente, napaka-very keen, pinag-aralan at ayun, binigla silang lahat. Kaya nga, nagpupulasan sila. Nakakulong din si Alice Guo na siyang controversial sa issue ng Pogo. Ngayon, wanted si Atong Ang, si Cassandra Leong na kulong din. Tsaka marami pang iba, si Bantag nagtatago, si Bato de la Rosa nagtatago rin, si Harry Roque andun, nagbakasyon ng matagal, pero tinatakasan niya yung kanyang responsibilidad dito, no, sa kanyang mga nabiktima. Pangalawa, panghuli, itong si Meow Meow Meow. So, hindi po totoo na ang gobyerno mayroong weak leader katulad ni PBBM. So, ibig sabihin, malakas ang presidente dahil suportado po siya ng taong bayan at nasa tama po ang kanyang landas na tinatahak. Kaya kung suportado lang natin ang ating mahal na Pangulo, ay di malayong ma-realize yung kanyang minimiti to make this country great again. Lahat ng mga nabanggit ko, supporter po yan ng mga Duterte. So, ngayon, napahiya yung mga nagasabi na mahina ang ating mahal na Pangulo ay paragi nilang sinasabi, weak leader. So, ito ba ang weak leader na sinasabi ng mga narratives ng Duterte Diehard supporters? Ito ba yung mahina na ilang beses po nila na kung saan ay ilang beses po nilang pinaya ang presidente, ilang beses po silang nagrarally. So, si PBBM ay hindi mahina, malakas sapagkat si Digong nahuli din ng Interpol at dinadoon sa ICC. So, puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng mga DDS. Okay, so saan ang yung weak leader? Wala.
Puro kasinungalingan lang yung weak leader na sinasabi ng mga Duterte Dihad supporters dahil si PBBM ay malakas. Gets?